Rowena Guanzon. Kaya naman pala gusto niyang ipakuha na kay Lord si President Bongbong Marcos ay dahil takot na takot siya dito. At Cara David, may panibagong hiling or sumpa sa kanyang New Year's wish? Magandang araw po sa inyong lahat na imbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Matapos po ng 52nd birthday ni Cara David kung saan ang kanyang birthday wish or sumpa para sa akin ay mamatay na daw sana lahat ng kurakot sa gobyerno. Meron na pong 4 na sunod-sunod na taong namatay na hindi naman natin pwedeng husgahan agad na mga kurakot yung mga yan. Pero para kay Cara David, siya po ay proud na meron na siyang 4 na napapatay. At ang gusto pa niya ay dumami pa ito. Pero yung pong statement ni Cara David ay umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. May mga natuwa, may mga hindi. At isa na po ako doon sa hindi natuwa. Kasi parang hindi ko akalain na magsasalita si Cara David ng ganyan. Kasi ang tingin ko sa kanya, wholesome. In fact, gustong-gusto kong pinanonood sa YouTube yung kanya mga kabaliwan, yung pasusulungin nila si Cara David sa ilog, sa sapa, papupuntahin sa kung saan-saan, patitikimin ng ganito, ng ganyan, na hindi pa natitikman ni Cara David at game lang siya. Wala siyang pakialam. Wala sa kanya kung magmukha siyang losyang or hindi maganda ang dating niya dahil siyempre nabasa ng tubig or pagod na pagod or pawis na pawis. Doon ko nagustuhan si Cara David. But gumuho yung aking paghanga sa kanya nung narinig ko na sinabi niya yung birthday wish niya ay mamatay na sana lahat ng kurakot. Parang hindi personalidad ni Cara David ang mag-wish na mamatay na ang kahit na sino. But then, nasabi nga niya, at proud pa nga siya, na siya ay marami nang napatay. Parang Rodrigo Duterte lang, ha? So medyo nabawasan ang aking paghanga sa kanya. And then, ngayon, meron na naman siyang panibagong wish. At ito ay ang kanyang New Year's wish na kung ang birthday wish niya ay sana mamatay na lahat ng kurakot sa bansa, ito naman ang kanyang New Year's wish. Sabi sa Celebrity Buzz-In, New Year's wish ni Cara David. My New Year wish, sana this time yung mga utak at mismong puno ang kunin naman ni San Pedro. At kumalat na po yung di umanong statement ni Cara David at pinagpiesta na po sa social media. Ano ba naman yan, Cara David? Okay na may mga kasama ka na tuwa dahil sunod-sunod ang pagkamatay ng mga personalidad na hinusgahan nyo kagad na kasangkot sa korupsyon. Pero hindi ba dapat as a broadcaster ba ang tawag kay Cara David or TV personality, hindi ba dapat nakinig ka rin kahit papalo dun sa mga pinunaka sa iyong mga statement na hindi akalain tulad ko na masasabi mo yung wish mo o yung sumpa na binitawan mo sa mga taong ito. Totoo man o hindi na namatay yung mga taong yan dahil sa sumpa mo, yan po ay galing sa demonyo. Hindi po pakikinggan ng ating Diyos ang mga ganyang klaseng wish. Kay birthday wish yan or New Year's wish. Tapos hindi ka pa na-satisfy. Ngayon ang New Year's wish mo naman sana this time yung mga utak at mismong puno ang kunin naman ni San Pedro. So medyo disimulado, no? Tingnan konti. Wala yung mga salitang sana yung mga puno naman at yung mga utak mismo ang mamatay. Pero ganun pa rin ang ibig niya sabihin. Mamatay na sana itong mga utak at mismong puno. Kunin naman sana sila ni San Pedro. Kaya lang ako po, pag medyo duda ako sa isang statement na parang unbelievable na, kasi nag-wish na si Cara David na sana mamatay na lahat ng mga kurakot. And I'm sure, nabasa niya rin yung mga negative feedback from the netizens. Tapos ngayon, ito na naman siya sa isang wish niya. Ano ba akala ni Cara David? Female version ni kamatayan na kapag nagsalita siya, mamamatay yung mga taong involved. Ang ginagawa ko po kasi, lalo na kapag ganito mga statement na to, naghahanap muna ako kung mayroong video kung saan mapatutunayan na sinabi talaga nung taong involved yung mga statement na yon. Wala po akong makitang video na nagsalita si Cara David tungkol sa kanyang New Year's wish. Pero ito po ang aking nabasa. Galing sa balita, pinapanagot mga nasa tuktok ng kapangyarihan. Dahil di ba sabi nga ni Cara David,
This time, yun naman sana nasa tuktok, yung pinakapuno. Yun naman ang kunin ni San Pedro. In short, sila naman ang mamatay. Pero yan po ay pinabulaanan ni Cara David. Sinopla ni award-winning kapuso broadcast journalist Cara David ang umano'y hiling niya sa pagpasok ng bagong taon. So ayan, alam ko na kung ano ang title ni Cara David. Broadcast journalist. Tuloy ko. Sa isang Facebook post ni Cara noong Webes, January 1, ibinahagi niya ang screenshot ng post mula sa isang social media page na nagpakalat ng maling balita. Mababasa sa PubMat ng Celebrity Buzz PH ang anilay sinabi umano ni Cara na may New Year wish, sana this time yung mga utak at mismong puno ang kunin naman ni San Pedro. Pero anang broadcast journalist, this page is spreading false information about me. Please help me report this page. Dugtong pa ni Cara David, Celebrity Buzz PH, kindly take down this post. I do not tolerate fake news. So sa kasalukuyan, binura na ng Celebrity PH ang nasabing post. Pinasalamatan ni Cara ang lahat ng tumulong na i-report ito. But sad to say, ito po ay kumalat na sa social media. Paano kung hindi nila mabasa itong balita na fake news yung paglabas ng post na yan? People will believe. So mabuti na lang, nakita ko tong balita kung saan pinabulaanan ni Cara David yung kanyang New Year's wish. So ang tingin ko lang, nabasa na rin naman ni Cara David yung mga negative na mga comments doon sa kanyang birthday wish. At mabuti na lang, pinabulaanan niya na sinabi niya yung wish na yan. Dahil hindi po yan ang totoong wish ni Cara David. So in fairness, basahin ko naman yung kanyang totoong New Year's wish. Sabi ni Cara David, sa mundong puno ng kasinungalingan, laging piliin ang katotohanan. Sa mundong puno ng kasakiman, piliin ang kabutihan. Padayon, mga kapuso. Padyak lang ng padyak. Laban lang ng laban. So dito po sa kanyang New Year's wish, wala pong isang hinihiling na sana mamatay naman yung mga nasa itaas o yung mga puno ng korupsyon. Sana naman talagang hindi kasama sa kanyang New Year's wish yung lumabas na fake news na sinabi di umano ni Cara David. Rowena Guanzon, kaya naman pala ipinapanalangin niya sa ating Panginoon Diyos na kunin na sana ni Lord si PBBM ay dahil sa balitang ito na may posibilidad na dahil hindi na pwedeng tumakbo si President Bongbong Marcos sa 2028 dahil yan po ay nakasaad sa batas na ang presidente isang termino lang. Pero hindi po pinagbabawalan na tumakbo ang naging presidente sa pagka-vice-presidente. At umuugong po ang balita at may posibilidad na tumakbong Vice President si Bongbong Marcos sa 2028. At yan ang ayaw na ayaw mangyari ni Rowena Guanzon dahil sabi niya, another Marcos in 2028 for VP, walang gabot sa kakapalan ng mukha ninyo at pagiging greedy ninyo, BBM gang at heirs. So wala daw gamot sa kakapalan ng mukha ni President Bongbong Marcos at ng kanyang mga kamag-anak. Dahil hindi nga ba, ginugroom si Sandro Marcos para maging susunod na presidente pag siya ay nasa tamang edad na. So anong kinatatakot ni Rowena Guanzon kung tumakbong Vice President si BBM sa 2028? VP na lang yun, Vice President na lang yun. At hindi po pinagbabawal sa ating konstitusyon na kung ikaw ay presidente at tapos na ang iyong termino, ikaw ay hindi na pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon. Hindi ba nga, nung panahon ni Rodrigo Duterte, may bali-balita din na tatakbo siyang Vice President? O bakit ngayon? Ito usap-usapan pa lang natatakbo si Bongbong Marcos as Vice President, natatakot na si Rowena Guanzon. Ay nako, Rowena Guanzon talaga. Super bitter ang buhay. Wala na pong kaligayahan tayong nakikita dito kay Rowena Guanzon. Maghinay-hinay ka naman ng konti, Guanzon.
punong-puno ka ng hatred sa iyong katawan. Kitang-kita sa bawat buka ng bibig mo. Nandun yung galit, andun yung inggit, andun yung frustration na hindi ka nakaupo sa gobyerno, hindi ka nakaupong congresswoman. At bakit nga ba hindi? Kung talagang pagpipilitan ng taong bayan na tumakbo muli si Bongbong Marcos bilang Vice Presidente, I'm sure, pag tumakbo si Bongbong Marcos bilang Vice President, dala-dala niya ang magiging presidente. At meron na pong mga kumakalat na tandem-tandem ngayon palang kaaga. Kayo nga, papiliin kayo. Dahil ang mga suggestion po ng taong bayan ay ang tambalang Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Ito po ay bilang presidente at vice president. Pwede rin naman daw Leni Robredo and Bongbong Marcos. And Isko Moreno, Bongbong Marcos. Kung kayo ang papipiliin, alin sa tatlong tandem na to ang gusto nyong tumakbo sa 2028? At syempre kung tatakbo man ang tandem ni Bongbong Marcos sa 2028, kakalabanin po nila yung tandem ni Chucky Bell. Kasi hindi nga ba, galit na galit yung mga DDS nung tinawag ni Attorney Claire Castro na Chucky itong si Sara Duterte. Pinadidisbar pa nila eh. Bakit? Ano bang mas mabigat? Yung tawagin si Sara Duterte na Chucky o yung binroadcast mo sa taong bayan na may nakausap ka na para ipapatay si President Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Alin ang mas grabe doon na dapat ipadisbar? Yan ang mga DDS. Kapag si Sara Duterte ang nagbitaw ng mga salitang hindi katanggap-tanggap, okay lang sa kanila, palakpakan pa sila. Pero kapag sila ang kinanti, at ito nga, this time si Atty. Claire Castro tawaging Chucky si Sara Duterte, nako, nagpupupuyo sila sa galit at pinapadisbar itong si Atty. Claire Castro. At ano yung Bell? Dahil yung tandem nga daw is Chucky Bell. May naglabas naman na kung Chucky daw si Sara Duterte, si Amy Marcos naman ay si Annabel. Dahil pinagkumpara pa nila eh. Itong si Chucky, si Sara Duterte. At ito namang si Annabel ay kamukha naman daw ni Amy Marcos. Kayo na lang ang tumingin. Bagay nga ba kay Sara Duterte ang Chucky at kay Amy Marcos ang Annabel? Kaya ang tandem nila, Chucky Bell. At yan ang haharapin ng tandem ni Bongbong Marcos as Vice President at kung sino man yung makakatandem niya bilang presidente sa 2028. Posible nga kaya na tumakbo si President Bongbong Marcos as Vice President? At ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, kung tatakbo si President Bongbong Marcos as Vice President, tapos na po ang laban. Siguradong madadala ni Bongbong Marcos kung sino man ang magiging katandem niya as President sa 2028. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.